Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay mag-harvest tayo ng sweet potato at kamatis. So meron tayong konting tanim na kamatis at sweet potato. So yung sweet potato natin ay 3.5 months na. Tinanim natin siya last November, and ngayon ay February or third week ng February. So more or less nasa 3.5 months na yung ating sweet potato. So may nangungulit tayong katabi dito. Ito, inakagat ako. Ayan, nangingiti ako. Ayan, ito yung aking bagong alaga na si Moy Moy. Ito yung bagong membro ng ating pamilya. Meet Moy Moy. So aspin siya. So masyadong maharot, babae ang ating tuta. Ito ay bigay lang ito ng aking estudyante last week. So meet Moy Moy. So kaya mga sir at ma'am ko, samahan nyo ako sa pag-harvest ng sweet potato at kamatis. So punta tayo dun sa ating taniman ng sweet potato. Meron tayong konting tanim, then siguro mga 12 na puno lang yon. Then yung kamatis natin pang second harvest na natin. So tingnan natin yung ating taniman ng sweet potato. Ayan, meron ng harot sa atin. Ayan. So ito yung meron tayong tanim na lemongrass. Meron din tayo na mga cuttings na binaon o tinanim. Ito ay bougainvillea. So mahilig din tayo sa mga halaman, ornamental plants. So ito yung tanim natin. Ayan. So ito yung tanim natin, mga bougainvillea. Ayan, gagawin natin siyang mother plant. Then meron naman tayo dito. Ayan, naitanim natin 1 month ago. So blooming na siya. Then meron din tayo dito bougainvillea again, saging na panigang. Then ito yung ating mulberry. Then ito naman yung ating pagkaani ng ating kamote ay itatanim natin itong seedling ng ating asparagus. So gagawin natin siyang crown. Ayun, umiiyak si Moy Moy. Ayun, tumatakbo si Moy Moy. And then ito naman yung ating 2-month-old na bougainvillea seedlings. Yan, again bougainvillea. Then dito sa side na to meron din tayong bougainvillea. Yan. Ito yung mga tanim natin, bougainvillea. Sa kabilang side, ayun, meron din tayo mga variegated variety naman to. So pakita ko sa inyo. So mga variegated na bougainvillea. Ayan. Then meron tayong mga mother plant dito, bridal white. Then meron tayo dito na Alfonso orange. Ayan. Then dito naman sa tabi ng ating pondohan ng tubig, meron tayong splash na variety. Ayan, ito yung splash na bougainvillea. So kasunod natin si Moy Moy. Ayun, yung si Moy Moy. Ayan. Ayan. Umiiyak. So puntahan natin yung ating kamatis. So meron nga pala tayong saging na tampuhin na deflower na natin to kahapon. Yung kabila medyo mataas, di-deflower din natin yan bukas. So ito yung ating kamatis na aanihin. Then ito naman yung ating sweet potato. So itong sweet potato na to, mga 12 na puno lang yan. So unang gagawin natin,
kukuha muna tayo ng planting material. Then after makakuha tayo ng planting material, tatanggalin na natin yung mga baging, saka natin huhukayin. Then sa left side meron tayong dwarf papaya. Ayan. Then dito sa kabila, so nagkasakit to at least naka-recover na. Then sa kabila naman meron din tayong papaya dito. Yan, may dragon fruit tayo dito, medyo madamo. Hindi pa natin ito nalilinisan. Yan, itong papaya natin nabuwal. Ito, may saging tayo dito. Yan, nabuwal sobrang bigat. Ito yung papaya natin na nabuwal. So ang payat ng kanyang katawan. So, ang payat lang ng katawan niya, pero ang bunga laki. Ayan. Siguro tutukuran na lang natin to para hindi tuluyang mamatay. So again, ito yung ating sweet potato. So ano ba yung mga sign na yung sweet potato natin ay pwede nang i-harvest? So mga sign yan, una, medyo marami ng dried leaves na sa ilalim o nahulog. At the same time, syempre, didatean din natin. So usually na harvest ng sweet potato 3 to 4 months. Ito ay more than 3.5 months na. And isa sa mga significant sign na pwede nang i-harvest yung mga ating sweet potato ay marami na siyang bulaklak. Tulad dito yan, puro bulaklak na yung ating sweet potato. So ito ay isa sa mga indicators bukod sa pag date o pag petsa ng ating sweet potato kung kailan tinanim. Usually 3 to 4 months pwede nang i-harvest. And kung hindi naman na matandaan kung kailan nyo tinanim, tingnan nyo lang yung kung may bulaklak na. So kung may bulaklak na, more or less matured na or ready for harvest na yung ating sweet potato. So bago natin i-harvest yung ating sweet potato, kukuha muna tayo ng planting material. Ano ba yung best planting material? So ito yung unang sibol. Lapit mo, Paul. Yung unang sibol. Yan, at least mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 6 mula sa dulo, 6 na dahon, 6 na nodes. So kakat tayo. Then hanggang sa pangalawang putol. Ito yung pinaka best planting material ng ating sweet potato. Base sa study, yung una at pangalawang cuttings ang magandang itanim bilang pantanim ng ating kamote. Ulitin natin mula sa una, then pangalawa, hanggang pangalawang cut lang sa isang vine. Una, pangalawa. So ganun ang gagawin natin. Then babad muna natin sa tubig para hindi siya ma-dry out kasi masyadong mainit. Babad muna natin habang nagkakatay ng kamote cuttings.
na yung ating planting materials. Uy! Okay, oh. Okay, sige dito. Ay, balik lang. Ay, ulit. Susulit naman. Ulit. Teka. Tingnan mo lang. May crack. So ito na yung ating kamote or sweet potato na naanin natin. So almost 12 na puno lang to. So ilalagay na natin. So merong maliliit. May maliliit yung ating sweet potato. Ito. Yung ibang potato may crack eh. Sa mga expert natin na nagkakamote, ano yung main reason kung bakit may crack yung ating sweet potato? So medyo maliit pa yung iba. So ito din may crack din. Ayan. Ito may nanggugulo sa tabi natin, si Moy Moy. Ayan, iyak na iyak sa back habang nagbibideo tayo. Iyak na iyak si Moy Moy. Ayan. makulit na aso. Ito mukhang ano to, oh. Mukhang may insekto na kumain dito. Ayan, isama na natin. So hindi ganun kagandahan yung ibang potato natin, pero may mga tama ng ano ba, ulalo ata tawag dito. Ayan. Ayan. So marami yung may crack. Siguro kulang to sa mga micronutrients. Yan. Tapos may nakikigulo pa. May nakikigulo pa sa pag-harvest natin. Yan. So ito na yung ating sweet potato na na-harvest.
Yan. So ito na yung ating sweet potato. So hindi natin to nilalagyan ng fertilizer, hindi natin ginagamitan ng insecticide. Kaya lang may mga tama yung ano natin, may tama yung ating kamote. Hindi ko lang alam kung anong insekto. So first time natin magtanim ng kamote at makaharvest. So meron namang magaganda. Yan, tulad ito, okay naman to. Tapos yung iba may mga cracks. Yan. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng crack yung ating sweet potato. Ito na yung ating kamatis, second harvest na natin. Ayan, ka-harvest na tayo ng kamatis. Ito, maliliit, bansot. Ayan, parang cherry tomato. Yung iba, hindi naman natin kukunin, baka susunod na harvest ulit. Pero gagawin ko, kukunin ko na lahat siguro kasi tatanim na natin ito ng asparagus sa susunod. Gagawin natin asparagus crown. Gagawin natin pati ito. Mahihirap naman siya. Sabla. Ay, malambot na. Malambot na siya. Oh, malambot. Malambot siya. Oh. Hindi na siya firma. So, nakapag-harvest na tayo ng kamatis at sweet potato or kamote. So, may mga first time tayong nagtanim ng kamote. Then, first time din tayo nakaani ng kamote crops. Ayan, ito ay isang uri ng root crops. So, hopefully, yung pinagtanggalan natin ng ating kamatis at kamote ay tatamnan natin ng asparagus seedlings para maging asparagus crown 5 months from now. So, abangan po natin or nyo yung ating next video para sa pagtatanim ng asparagus. So again, ito po yung naani natin na kamatis at kamote. So next time magre-research pa tayo ng mabuti para gumanda yung resulta yung root crops natin. Kasi yung iba may crack, yung iba may mga tama na mga insekto, yung ulalo ata tawag doon. So medyo hindi mas malasa o masama lasa pagka meron tama ng insekto yung ating root crops. So far yung ating tomatoes or kamatis ay maganda naman ang resulta. So sa kamatis natin wala tayong ginamit na chemicals or insecticide. Purely organic tayo ang ginagamit natin. Kaya mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa panonood ng aking video. Please like, share, and subscribe. At sana patuloy po kayong tumangkilik sa mga video na aking gagawin. Magandang buhay and God bless us all.